Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Yun ho mga nasa industriya ng call centers, sila ho'y may katanungan kay President Duterte kagabi. At ako ho'y talagang minonitor ko ho ito kagabi, kaya nakikita nyo, no script. Spontaneous ho tayo rito. Ang tanong ho sa kanya ng mga call center industry bigwigs, kung tawagin ho natin, sila ho yung mga nagtatanong sa palasyo, doon daw sa mga changes, ano pa ba daw ang changes na mangyayari na gagawin ni President Duterte? Ang sagot ho ng presidente, matalino, it's always for the change for the better. Kung iniisip niya na papatayin kong industriya ng call center, hindi ko trabaho na talagang papatayin, ilubog kayo, di ka pareho ng iba dyan. At ang kanyang patama sa dating administrasyon ng Dilaw, na yung mga sinasabing contracts, agreement ng gobyerno, binabago nila. Ang assurance ni President Duterte, sabi niya, hindi ako kapareho ng Dilaw na hindi marunong gumalang o rumispeto sa sinasabing ito ng mga kasunduan at kontrata sa pagitan ng sinasabing sektor o industriya at ang gobyerno dahil hindi namin binabago, di ka pareho ng Dilaw. The yellow. So, bakit niya ho sinabi yun? Kasi, natatakot ho, may pangamba. Sabi nga ho natin, ano mga bagay na sinasabi mong change? Pag yung change na pinag-uusapan ho natin pagbabago, kung ikay nasa industriya, na yung industriya mo'y ma-affecto, tulad nito sa mga call centers, inaantay ho nilang pagbabago. Gawa nga ho ng sinasabing may pagbabago sa Estados Unidos, na kung saan sila ho'y caught between a situation, the relationship between the U.S. and the Philippines. Will it be better? Or will it be it's gonna go worse? Sa nagbabalanse ho sila. Kaya ang tanong ang sagot ni President Digong kagabi, ako pinakinggan ko ho ito gabi na sa palasyo. Live ho yun Alaho sa ibang mga himpilan sa Channel 4 lang ho. I'm sorry, but I have to say that state TV kasi yan And sinabi ho ro ni Presidente Duterte, hindi ko trabahong patayin ang sektor ng industriya. Ang gusto ko lumago pa kayo Pero isang bagay na hindi ko pwedeng gawin. Huwag niyong tingnan na takot at pangamba yung mga pagbabagong darating bagkos yung itong tingnan nyo ang pagbabago ay positibo. At ang gusto ko'y lumago pa kayo at dagdagan nyo pang inyong pamumuhunan sa bansang ito. May na-ensure niya pa pati yung Davao. At hindi lang dyan. Sinasabi niya, hindi niya trabaho kaparehong ginawa ng mga Dilaw. They're known for their political incompetence. And they're known for wasting, and they couldn't even discern what opportunity means right in their very noses. And these are the yellows. I'm talking intelligently. If you're intelligent enough, if you're from the filthy rich, whatever sector, if you're the academe or student in business school, read my lips. All we're saying, sabi ni Duterte, it's not my business to destroy. Parang ganun na lang. Whatever situations that you are now, but I can only assure you, look at change, this kind of change, it's for the better, change for the better, not change for the worse. Rest assured, I will fulfill my contractual obligation, whatever contract that we have, and it's not under a business, not like in the past administration, where they have to change the contract from here and now, and that causes uncertainty and fear and instability within the industry.